Labis kang naiirita itong si Harry sa mga kinikilos nga nitong si Zoe. Hindi naman sila kaano-ano. Nagtataka siya kung bakit ganun na lamang siya ko-concern. Tuwing may problema ay bigla itong sumusulpot. Sino ba siya sa kanyang buhay? Daig pa niya ang isang tunay na kapatid. Matutuklasan kaya ni Harry ang katotohanan na kaya si Zoe ganun ka-concern ay talagang magkadugo sila sa ama. Iinis si Harry. Sinabi niya rito kay Zoe na tumigil siya at bakit niya ginawa yun na tinulungan pa siya na makalabas sa kulungan. Sinabihan niya si Zoe na dapat hinayaan na lang umano siya at kaya naman niya ang kanyang sarili. Hindi niya kailangan ng tulong ng ninuman, lalo pa sa galing kay Zoe. Abot langit kasi ang kanyang pagkasuklam dito. Hindi niya ito tinuring na isang mabuting kaibigan sapagkat hindi niya ito nakitaan ng kabutihan noon pa man noong magkasama sila ni Annalyn. Naiinis siya at hindi niya yun makakalimutan. Hindi lubos maunawaan ni Harry kung bakit kailangan pa siyang ibilin sa kanyang ama dito nga kay Zoe. Hindi niya maintindihan kung ano ba talaga ang tunay na ugnayan nilang dalawa ng kanyang ama, kung bakit kailangan kay Zoe pa siya ibilin. Hindi natutuwa si Harry sa pagbumukha ng kanyang tunay na kapatid na ito nga si Zoe. Hindi niya kasi ito bet noon pa man. Sa kabilang banda, matapos ngang makonform nitong si Doc Lyndon, narinig niya ang kausap nga nitong si Doc Romualdo. Sa kabilang linya ay tinatawag nga itong Carlos. Dito nga siya napaisip, di kaya si Doc Benitez ang kanyang tinutukoy. Tanong din siya kung ano ang ginagawa niya sa loob ng opisina ng Doc Carlos. Ano ang pinapakuha ni Doc Benitez sa loob? Kung bakit? Sinabi nito na nakuha na niya ang bagay na pinapakuha nga nitong si Doc Carlos. Kaya naman sa kanyang pang-uusisa, sinundan nga niya itong si Doc Romualdo hanggang sa makarating ito ng bahay. Sa kabilang banda, tinawagan naman ito ni Doc Benitez dahil nag-alala siya. At dito nga sumagot naman itong si Doc Romualdo na wag na siyang mag-alala sapagkat hawak na niya ang pera na kailangan na niya. At sinabi nito na mag-ingat siya sa loob at wag na wag lumabas. Hindi pwede na may ibang makakikita sa kanya sa loob dahil maging si Doc Romualdo ay maaring madamay dahil na rin sa pinatuloy niya ang isang kriminal sa kanyang bahay. Magiging kasabot pa siya o malalagay sa alanganin ang kanyang pagiging doktor. Hindi nila alam ay nakasunod na pala itong si Doc Lyndon sa kay Doc Romualdo, kung kaya't wala silang kamalay-malay na nakarating din si Doc Lyndon sa bahay ni Doc Romualdo na siyang ikagagulat ni Carlos. Doc Lyndon ay sadyang naduduwag din. Marami na siyang bagay na alam tungkol kay Carlos. Subalit dahil sa malaki ang utang na loob nito buhat ng nabaril siya at iniligtas siya nitong si Carlos, ay hindi niya magawang magsalita kahit na nasa panganib na ang lahat-lahat. Maging itong si Lynette ay hinayaan niya na ikasal dito kay Carlos kahit na marami itong mga bagay na dapat malaman. At ngayong sumabog na nga ang sekreto nga nitong si Doc Carlos, ilalantad na kaya niya sa lahat at sasabihin na kaya niya kay Lynette at kay Annalyn ang kaniyang mga nalalaman. At sa pagdating nga nitong si Doc Lyndon dito sa bahay ni Doc Romualdo, agad itong nag-doorbell. Ngunit hindi agad binuksan ni Doc Carlos ang bahay na yun dahil na rin sa pagsabi nga nitong si Doc Romualdo na huwag agad magbubukas ng kung sino man. Dapat ay walang makakaalam sa tunay niyang kinaroroonan dahil madadamay siya sa lahat. Balit, hindi nga ito umalis itong si Doc Lyndon hanggang sa naawa na nga itong si Doc Carlos sa kanya at kinausap siya. Sinabi ni Doc Lyndon ang katotohanan na nanganganib na ang kanyang sarili, lalo na dinidiin na rin siya sa kaso nga nitong si Moira. Sinisisi sa kanya ang lahat na siya umano ang naturang mastermind. Bagay na ikinagulat nga nitong si Doc Carlos. Ano ba? Carlos dito kay Doc Lyndon na hindi pwedeng mangyari ito. Hindi pwede na pagbintangan siya sa kasalanan na hindi naman talaga siya ang punot dulo. Nadamay lamang siya. Napadpad lang siya doon kay Lolo Pepe dahil na nasugatan nga itong si Zoe at siya nga ang gumamot dito. Pero nagmamakaawa nga itong si Doc Lyndon na kung maaari ay magpakita na nga siya sa kapulisan kung kailangan linisin niya ang kanyang pangalan or harapin niya ang kasalanan dahil lalo lang itong
dumadami at sinasamantala pa ito nila Moira at Dax na ngayon ay gumagawa ng kwento na lalong madudungisan ang kanyang pangalan sa kanyang mga pinagagawa. Sa kabilang banda, ay umalis na nga itong si Doc Lyndon dahil hindi niya makumbinsi itong si Carlos dahil na rin na sa kagustuhan nito na manatili na lang na nagtatago. At dito nga ay may naisip na nga siya ng paraan. Ngayong may pera na nga siya ay magagamit niya ito nang sa ganun malinis na ang kanyang pangalan mula sa pagtuturo nga nitong si Dax. Ano kaya ang magiging hakbang niya? Papatayin kaya ni Carlos itong si Dax nang tuluyan ng manahimik at manatili si Moira sa loob ng kulungan dahil siya naman talaga ang may kasalanan at siya dapat ang magbayad sa kasalanang iyon? Abangan!